Hi, good morning. This is Cherry Salvador for Frontera Online. Before anything else, let me greet my son. It's September 4th. So, happy birthday, anak. Ingat ka dyan sa Cebu. And more wisdom. God will always be with you. Mama will always be here. Okay? So, for today, medyo malungkot tayo. Marami ako nabasa ng mga post na hindi nakakatuwa. Okay, so first and foremost is about the bombing sa Davao. I changed my profile picture. Pag nag-search kayo dyan ng prayer, a plug, something, may makikita kayong application dyan. So I appeal to you, just change your profile picture na may yun may flag natin just to show na we are praying for peace in the Philippines. Nagawa po natin yan yung sa France. Ewan ko kung bakit nakikialam kayo. Pero ngayon sa mismong Pilipinas natin, wala kayong pakialam. But anyway, I hope you will think about that. Just show them that we are united, especially mga DDS dyan. Okay? So, ayun, balik tayo sa bombing. Medyo malungkot, nakakalungkot talaga ang nangyari. Hindi biro yan. I remember parang bumabalik sa akin yung mga bomba-bomba namin palagi dyan sa Zamboanga. But, yung punto na inaako daw ng Abu Sayyaf itong bombing, ewan ko lang kung totoo. Pero, my instinct talaga ever since didn't fail me. Ito lang masasabi ko. I don't think so. It could be na later on connive sila, chat sila, whatever, or I know they have communications. So pwede sila maki-chat sa sa mga, sabi nga nila, mga drug lords o mga politika or anybody for that matter. Pwede sila sabihin na mag-connive para lalong takutin at saka ipakita ng Abu Sayyaf na hindi sila natatakot. Pero based from experience, coming from Zamboanga and being an ex-wife of a Muslim na medyo maraming kamag-anak talaga na dyan sa Holo, I know the mere fact na hindi nila style yan. I know for a fact na ang style ng nila is bibili ng bulok na kotse, doon nilalagay ang bomba for some reason. Okay, ito ang tradition. If you research sa Zamboanga, ganyan ang mga bomba namin. Usually it's bulok na kotse na may bomba, sa mga trash can nilalagay ang bomba, something, or grenades na tinitira. Sa airport ganun din. So, yung style nitong pagbomba sa Davao ngayon is kind of weird na para akuhin ng Abu Sayyaf. Although wala pa naman talaga video na coming from them na sinasabi na sila yan. Kasi busy ngayon nandun eh. 'Di ba? Maraming nangyayari doon. In fact, we saw some videos, talagang putukan na talaga sa bundok. So, I don't think they have, although they have the connection, pero dinadoubt ko talaga. Sino mga to? First is, ina-analyze ko para tong time ng Plaza Miranda eh. Na ang style ng pagkabomba sa pagka-terrorismo. So, I hope yun mga allegedly na nagpabomba sa Plaza Miranda, alam na natin kung sino. I hope wala kayong connection dito sa pagkabomba sa Davao. But the mere fact na parang dinedare nyo si Presidente, gusto nyo talaga gawin dyan sa lugar niya, kasi itong pinagmamalaki natin na peace and order from Davao na gusto natin na
mangyari sa buong Pilipinas. Gusto nyo talagang sirain si Presidente. Kaya no doubt, galing to sa inyo. Gaya ng Plaza Miranda time, bine-blame nila si Marcos. Ganyan din ginagawa nyo kay Duterte. Now, my question is, anong magagawa nyo sa Pilipinas? If ever, kasi eto na, malapit na tayong 6 months. Like si General Bato, nagsalita na. And although we didn't heard from any from our president, pero eto na tayo, malapit na sa 6 months. If ever they will give up on us, DDS especially, paano na lang? If ever si General Bato nasaktan, tapos sabihin niya, okay, tapos naman ang 6 months ko, babalik na lang ako sa Davao. Ayun, tingnan mo nangyari sa lugar ko, mga kamkaanak ko dyan. Dito na lang ako. Paano na lang? Sino upo? Matutuwa na talaga lalo mga yellow tards na to. Paano na lang? Our very loved president na lahat ang ginagawa. Kita nyo naman. Paano na lang kung siya din magsabi na, I am 71 years old, sinabi ko 6 months, okay na, he will go back to Davao and have his, peaceful life na lang, retire gracefully. Paano na lang? Ano, Delima? Siguro tuwang-tuwa ka. Bakit ikaw umupo? Demonya ka? Tumigil na kayo, please. Tumigil na kayo. Ang daming problema ng presidente natin. Lahat kinakaya niya. Kahit yung mga nasawi sa Zamboanga, pinuntahan niya isa-isa. Kita nyo naman, only in the Philippines makita mong gumaganyan ng presidente. Ngayon, ang nangyari sa Davao, pinagtatawanan nyo. Bakit? Ha? Anybody can just plan anything. Mismo na nga sa France, sino may akala. Basta itong mga demonyo na to may plano, talagang gagawin nila. Kaya eto tayo, etong presidente, ginagaw lahat. May problema pa tayo sa droga, may problema pa tayo sa terorismo. Ginagawa na niya ng paraan. Nandun na nga sa Zamboanga, sa Hulo. Pero eto tayo. May mga demonyo pa rin na pinagtatawanan na sinasabing, akala ko ba safe sa Davao? Safe naman talaga sa Davao Kaya lang, itong mga demonyo na to, mga maraming pera, na ilang taon nag-rule sa pagka-demonyo sa Pilipinas, ngayon ayaw bumitaw. Nagbayad sila, either from whatever kampo ba, sabi may nahuli daw ngayon sa NPA, mga NPA group na may nahuling tao, maraming dalang bomba sa checkpoint. I don't think so. Magpapahuli ka, ngayon ka talaga maglalakad na may dalang bomba, alam mo. That's so stupid. Hindi ba lahat to frame up? Lahat to kabubuhan ng mga yellow tards na mga style nilang bulok, ayan na naman, ginagawang whatever. They will not win. Kung lahat tayo, lahat ng mga nararamdaman natin, ipamukha natin sa kanila, just magre-response kayo sa mga social media kasi ito lang ang way natin. Pakita na natin na hindi tayo, we're not giving up on the president and the president's not giving up on us. No, kahit anong gusto nyong sirain ng presidente, hindi kami mag-give up on him kasi malinis, kitang-kita mo ang puso niya. Hindi kagaya mo, Delima, hindi ka pa bumababa, ang kapal ng mukha mo, hindi ka pa bumaba, deny ka pa rin ng deny, demonya ka. Ayan, nag-lie detector na ang mga tauhan mo. Ano pang dinidimay mo? Ang kapal talaga ng mukha mo. Mga anak ni Delima, kausapin yung nanay nyo, makapal na rin kayo. Pare-pareho kayo, porket nasarapan kayo sa pera ng tao, ang kapal ng mga mukha nyo.
kung ako ganyan, sinisigawan ko ng tatay ko eh. Sabihin ko na, Daddy, ano ba yung sinasabi ng mga tao? Ganito, ganito. Magdebate kami sa mesa. In past descanso ang tatay ko. Pero ganyan kami. Mga ano kami, mga Sambuangenyo. Hindi kagaya nyo, porket kumita ang nanay nyo, hindi nyo kausapin ang nanay nyo. Dati nakikiusap ako kay Delima, ang tigas ng ulo, ang kapal ng muka. Ngayon kayo, mga anak ni Delima, kinakausap ko. Makapal ba din ang mukha nyo? Ha? Ano, tumaba kayo sa pera ng tao, sa pera ng droga? Kausapin yung nanay nyo. Umalis na kayo ng Pilipinas. Mga kapal ng mukha. Ayan o, ang daming ginagawa ng presidente. Ang daming ayusin. Dahil ilang taon na nakaupo ang nanay nyo ng si Delima, walang ginawa. DOJ ngayon, pilingera. Kunwari, mga extrajudicial nek-nek nyo. Ang kapal ng mukha ng nanay nyo. Hindi pa lumabas ang video, hindi pa lumabas ang picture, inantay nyo. Dahil siguro wala kayong pakialam, Walang pakialam yung mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo. Wow. At ito naman, balik tayo sa mga mga kamag-anak ko dyan sa Holo ng asawa ko para tama na. May tutulong daw na hapon na 8,000 soldiers yata, ilang batalyon yun. Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Anong end nito? Wala talaga kayong lahat? Sigurado naman hindi kayo mananalo eh. Kahit ilang sibilyan pang patayin nyo, hindi kayo manalo. Akala nyo Filipino soldiers lang pupunta dyan? Ayan o, dadating ng mga hapon. Ano pa ba? Anong pinaglalaban nyo? Kumita naman kayo noon na just give it up. Siguro may mga pamilya kami. Hurado na kayo na mamatay. So, mandamay pa kayo ng tao? Kung na-pledge na kayo na mamatay, di ba, kayo? Pakamatay na kayo. Huwag nyo na dagdagan pa. Huwag nyo nang isama yung mga kamag-anak natin dyan sa ulo. Tama na to. Ano ba yan? Tama na. Walang patutunguhan nito. Patayan tayo. Yung gagastusin dyan, sana ginastos na lang yan. May train na sana papuntang Zamboanga. Wala kayong naisip na maganda. Tama na yan. Madali lang naman gawin yan eh. Just say it. Sabihin nyo lang sa sarili nyo, tama na. Tama na yan. Period. Kagaya sa'yo, Delima, sabihin mo rin sa sarili mo, tama na. Leave the country, earn your dignity back somewhere. Mga anak ni Delima, kausapin nyo ang nanay nyo, umalis na lang kayo habang may pera pa kayo. Masarap pa siguro mabuhay ng tahimik sa ibang bansa. Totoo yan. Hindi dito, puro batikos. Kahit kaplastikan mga katabi nyo, yan mga kumakanta sa birthday niya, kaplastikan yan. Pag lumabas na talaga ang totoo, magtatago din yan sa inyo. Hindi yan tutulong, hindi yan makikihalo sa mga hayaan mo na, nakakainis na. Ay nako, I'm wasting my time. Sige na lang, yun na lang muna for now. But yes, again sa mga Sambuangenyo dyan, ingat po tayo. Salamat kay Mayor Beng sa message nyo. And yun, reselangat kita. Pabor, anda sindi kandela na Port Pilar diaton. Kay ele langgat pwede ayuda ka nato nali. Muchísimas gracias and vaya con Dios.